Dito sa kanyang harapan ay nandyan yung kanyang windscreen na saktong-sakto lang yung sukat. Maraming deep lining at mga sharp edges. Dito naman sa kanyang bandang gitna, dito sa kanyang pinaka-body papuntang likuran, ay meron ding mga curve at may mga deep lining din. Nasadyang character lang din siguro ng motor na to, kaya medyo naging sporty din yung kanyang datingan. Napaka-minimalist din ng motor na to. Ang makikita lang natin dito yung mga logo or emblem dito sa kanyang harapan. Merong bilog, logo ng SYM. TCS naman dito sa kanyang front fender na kulay white. SYM logo dito sa gitna ng kanyang handle. Merong decals ng 150 dito sa kanyang bandang ilalim. At syempre yung kanyang emblem dito sa bandang hulihan na naka-highlights yung Cruisim. Kulay silver ito at yung GT naman ay kulay red. Yung kanyang mga ilaw magmula sa kanyang headlight, naka-LED na, pati yung kanyang DRL dito na parang talukap, at yung signal light niya dito sa unahan na medyo nasa itaas, hanggang doon sa kanyang taillight, at signal light din sa huli na integrated na sa kanyang taillight. Kung pasado sa inyo yung looks ng motor na to, ang tanong sa kanyang specs, may bubuga ba? Meron siyang 149.6cc engine displacement to be exact, 4-stroke, single cylinder, overhead cam, mabisa sa mahabang biyahe dahil naka-liquid cooled na po yan, 4-valve na kaya may power din talaga. 10.5 kilowatt at 8,500 RPM ang kanyang power output, at may torque naman na 13.5 Newton meter at 6,500 RPM. Gayon pa man ay matipid na din sa gas dahil naka-FI na. So, during test drive, ayan, kapansin-pansin na nakakilis na siya, kumbaga very convenient. Yung kanyang instrument panel naka-LCD na at 12 liters po ang kayang ilagay dito sa tangke ng Cruisim GT150, 40 to 45 kilometers per liter. Sa arangkada, walang duda sa power nito. After natin mapadaan sa mga humps, may power talaga siya, no? Maganda yung response ng makina niya. Konting throttle lang natin, talagang medyo maarangkada siya. Ramdam mo yung 150cc talaga. Napansin ko din kahit na below average yung kanyang ground clearance na 110mm, ay hindi naman tayo nakaramdam na sumayad tayo dito sa mga malalaking humps, no? Siguro maingat din tayo sa pagmamaneho, sumisyete din tayo minsan, pero hindi talaga tayo nakaramdam na sumayad tayo sa mga humps. Siguro kung biglaan, pwede. At nandito na rin pala yung kanyang USB charging port sa harap. Sunahan may sukat na 190/14 at 120/80/40 naman sa likod. Dual channel ABS. Sa ABS, meron na rin siyang TCS, telescopic port nga pala yan. At yung suspension niya naman sa likuran ay naka-dual shock absorber. Sa kanya namang seat height, kayang-kaya nating dalhin. Abot na abot natin yung ground kapag napapatukod tayo sa kalsada. Sa height natin na 5'6", 145 kilograms, 119,900. Sa inyong palagay mga boss, sulit ba ang SYM Cruisim GT150? Comment nyo nga sa ibaba. So that's it for today's vlog. Kung umabot ka pa rin hanggang sa dulo ng ating video, ay baka naman pwedeng paki-like ng ating video ngayon, paki-subscribe na rin kung nasa YouTube ka, at paki-follow na rin kapag ka sa Facebook ka naman nanonood.